Magandang umaga. Sorry po. Magandang gabi po sa inyo. Mga ka-viewers, andito na naman po ulit si Ero Talakay. Tulong Talakay po. Para po sa ating talakay po ay about po sa ang taong simple at may simpleng galit sa iyo. Alam niyo, maraming ganyan. Mga may simpleng galit sa iyo. Kasi kung ikaw naman ay ordinaryong tao at hindi ka marunong makahalata na may galit sa iyo, ay kailangan nyo lang po din kasi magdasal din po kasi para bigyan po kayo ng guide ng Panginoon, para po bigyan kayo ng magandang pandamdam na pag-ibig at may kaliwanagan po, may kaliwanagan po ang isip. At malalaman nyo rin po kung ang tao sa inyo ay may galit po na palihim. Yun po yun. Ang talakay po natin ngayon ay yan po. Totoo po, mayroon po talaga mga ganyan tao po talaga. Yung meron sa gusto kang ibagsak, gusto kang siraan ng loob. Marami pong ganyan. Dalawa lang po yan, yung mga nagbe-verbal, yung ikinikwento ko sa ibang tao, sinisiraan ka. Meron pong ganyan. Yan ay physical. Pero pag spiritual po, ay meron din po niyan. Ang ginagawa po niyan ay paparamdaman ka ng mga pangit na at takot-takutin ka. Kahit wala naman ikaw ginagawang masama. At siya naman din, wala naman siya nagagawang masama. Pero nararamdaman mo na sinisiraan ka ng loob. Ginigiba ka, pakunti-kunti. Ayan po yun. Meron pong ganyan. In-spiritual po yan. Para sa mga taong madasalin po, sa mga malakas makatunog po. Kasi iba-iba rin po kasi ang kapangyarihan at antas ng tao. May mga iba-iba silang skill. Meron nakakabasa ng pandamdam at meron din hindi. Meron din basa ng media lang. Iba-iba po ang antas. Doon tayo tututok sa spiritual po talaga. Yung mga may lihim sa inyo na ganun po yan. Yung mga sisiraan ka ng loob, babagsak ka sa pakonti-konti yan. Ang gagawin niyan, gagawin kang paranoid. Pero yung tao na yan, merong kasabwat na yan na hindi nakikita. Bumubulong-bulong din sa isip niya. Hindi nakikita. Ngayon, nagkakaroon din siya ng guide para ibagsak ka. Ganun po yan. Sa mga ibang panig, sa ibang daigdig, marami pong mga taong gumagawa ng ganyan. Pero hindi po lahat. Kasi mas marami pa rin po ang mabubuti. Kasi sadya po talaga na ginawa po ng Panginoon yun kumpara sa mga masasama. At wala rin po nananalong masama po talaga. Yun ay kabaligtaran lang po talaga. Ang spiritual po ay marami pong pamamaraan po yan. Mga kagaya ng mga hindi nakikita po. Ang gawin nyo lang po ay magdasal lang po talaga sa Panginoon po talaga. Magdasal po ng paulit po. Kahit hindi po bukal sa loob nyo magdasal po kayo. Gawin nyo pong mantra. Yung paulit-ulit po. Para po mawala ang at mapalitan po ng kabutihan at kaliwanagan po. Kasi sa mga ibang tao na nagkakaroon ng mga ganyan na sitwasyon na pangit, ay ganun po ang gawin. Mawawala po yan yung mga mapapalitan po ng kaliwanagan, pag-iibigan at mapagkumbaba. Alam nyo,
Dalawa lang namang uri yan, di ba, nabanggit ko. Spiritual at verbal. Yung verbal, mababaw lang yan. Yung mga chinichismis ka, sinisiraan ka sa social media. Maaaring emotional lang din ang affected sa iyo yan. Ano lang yan. Pero ang matindi talaga yung spiritual. Yung mga lihim na hindi mo alam na may galit pala sa iyo. At gusto kang mawala sa landas. Pati ang spiritual mo mawala para hindi ka na mag-exist. May ganyan. Ang totoo niyan, hindi naman talaga mawawala ang spiritual mo. Tayo, lahat tayo. Ang Panginoon lang ang babawi talaga ng spiritual niyan. Kaduluduluhan po, siya lang po nakakalam. Tayo, nasa level lang tayo. Hindi tayo, maaaring parang feeling lang natin na ganun, na magagawa natin yung mga ganung bagay. Pero, ang Panginoon lang talaga ang nakakalam ng kaduluduluhan. Tayo ay isang mistula lang. Parang ganun po, ika nga. Ang spiritual po talaga, yan ang Kaya, pag may ganyan yan na dasal lang po. Para mawala po yung mga paninira po talaga. Pero kung nagdarasal po kayo, nangyayari pa rin po yan. Dasal kayo ng dasal, nangyayari po yan. Iba na ang usapan doon. Yan ay mga nagkukulit na spiritual. Alam nyo, may pagkakasala yan. Pwede silang mapahamak talaga. At totoo po yun nang nakalagay po sa Bible. Totoo po yung mga nakalagay sa Bible, yung parurusahan sa apoy. Kasi nabasa ko rin yan. Totoo yan, alam ko. Kasi alam ko may Panginoon. Hindi lang ho yun ng kaparusahan po sa mga taong naninira po talaga. Nang babagsak, ginagawa kang takot kahit wala ka namang ginawang kasalanan. Marami mga kaparusahan po yan. Pwede pong maging puno, pwedeng maging bagay-bagay po sa mga iba-ibang panig ng daigdig kung gugustuhin ng Panginoon yon. Pwede kang maging isang puno, pwede rin maging isang damo, dahon. Yun ay isa ko lang paliwanag po yun, pero marami pang bagay-bagay kagaya po ng mga gamit po sa bahay. Pwede po yun. Ganon din po mamarusa ang Panginoon. Yan ang pagkakilala ko sa Panginoon. Hindi lang po talaga na yung impyerno po talaga na Pero yun po, malakas po talaga yun. Malakas na galit po ng Panginoon yun. Pag ganon ang kaparusahan din. Mas matindi yun kaysa sa mga bagay-bagay po. Ganun po yun. Kaya dapat din po sa mga tao pong naninira, isa rin po, payo ko rin po, dapat po buwas-buwasan nyo rin po ang paninira nyo ng palihim at kahit verbal. Maaaring magbago na rin po kayo at magdasal din po kayo na hindi po kayo kainin ng galit at paninira. Magdasal po kayo ng Ama namin din po. Lahat po yan. Malakas po yan. Para hindi po kayo makagawa ng kasalanan po sa kapwa nyo. Nandito na lang po mga ka-viewers. Sana po may natutunan kayo. God bless po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Naway magkaroon po tayo ng liwanag po lahat.